Sabi rito, BP Sara accuses OBP fan probe lawmaker Luistro, si Jinky Luistro ng Batangas, of dodging legal fees. Hindi mo anya binayaran yung legal fees mo sa asawa ko? Mali na tinapili. Tinakbuhan ng utang. Sino ba? Madaling sabi, sino ba ng asawa ni Jinky Luistro? Si Attorney Man Scarpio, asawa ni Sara. Yan ang pinalalabas mga kababayan na kwento doon sa kampanya. Sabi ko sa inyo, lahat paninira talaga. Kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Council of Record, walang pleadings o appearance sa korte sa kaso mga kababayan na fabricated rape laban sa asawa ni Luistro. Pero si nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Dito muna tayo mga kababayan sa joke time portion para relax lang. Padara ni John Erwin Habulin. Ito, kwentong biyahero, may mag-ina sumakay ng bus papuntang Maynila. Pag-akyat ng bus ng mag-ina, sabi ng bus driver doon sa nanay. Tanong ng bus driver doon sa nanay, saan po kayo? Sabi ng nanay, sa Cubao po kami. Sabi ng driver, sige, tuloy po kayo doon sa hulihan ng bus. Kasi napakapangit ng dala ninyong baby. So dumiritso na lang mga kababayan doon sa hulihang parte ng bus, hulihang hupuan, yung mag-ina. Pero siyempre nasaktan yung nanay. Kwento niya doon sa katabing pasahero. Napakabastos naman niya nitong driver. Ininsultuan niya kaming mag-ina. Sinabihan ba naman ako na dito ako umupo sa likuran kasi napakapangit yung anak ko. Sabi ng katabing pasahero, puntahan mo, sabihan mo yung driver na yan na napakasama ng ugali niya. Tumayo yung ina para puntahan yung driver. Sabi ng katabing pasahero, teka, akin na muna yung karga mong unggoy. Mas matindi pala mga kababayan. Mas matindi pala yung katabing pasahero sa likod. But anyway, joke man lang po. Ngayon, hindi ko nahingin yung Gcash niya kasi wag na daw. Hindi siya interesado sa 200 pesos. Anyway, maraming salamat sa entry po ninyo. O yung mga gusto na magpadala ng mga jokes, mag-message lang kayo sa aking Facebook account, Dante Maravillas, at sa page natin, Dante Maravillas Vlog. Balikan natin yung ating kwento tungkol sa banat ni Sara Duterte. Sabi rito, BP Sara accuses OBP fan probe lawmaker Luistro, si Jinky Luistro ng Batangas, of dodging legal fees. Hindi mo anya binayaran yung legal fees mo sa asawa ko? 8 million daw, mga kababayan ang pagkakautang. Hindi nagbayad. Ibig sabihin, sinuba, mga kababayan, ni Congresswoman Jinky Luistro, yung abogadong asawa ni Sara Duterte, si Attorney Man Scarpio. Ito yung report ng abogado.com.ph. Yan, sabi dyan, Vice President Sara Duterte accused Batangas Representative Gervil Luistro, one of the key lawmakers in the investigation of her confidential fund use, of skipping out on legal fees for a case involving her husband. Sabi ni Sara, sa campaign rally sa Bawan na Batangas, when Luistro's husband was charged with rape, Luistro approached her husband, Manasseh Scarpio, who is a lawyer, to handle the matter. Tinanggap naman niya ng kanyang asawa yung kaso kasi that is his profession niya. When the case concluded, the legal fees amounted to 8 million pesos. Pero sabi ni Sara, hindi niya nagbayad. Itong si Jinky Luistro,
despite repeated requests to settle the bill. Kaya banat po ni Sara doon sa kampanya, ganyan ang klase ng tao na mali na tinapili, tinakbuhan ng utang. Sino ba? Madaling sabi, sino ba ng asawa ni Jinky Luistro? Si Attorney Man Scarpio, asawa ni Sara. Yan ang pinalalabas mga kababayan na kwento doon sa kampanya. Sabi ko sa inyo, lahat paninira talaga. Kaya tama na sa isang kampanya doon sa Cebu, ang sabi si Sara, hindi pinaakyat sa stage. Pinigilan na makaakyat sa stage kasi wala mang sasabing mabuti. Lahat man lang paninira. Kung hindi paninira, pagbabanta. Tulad ng ginawa niya doon sa Maynila, mga kababayan, pinaulanan po ng paninira yung 3 congressmen, si Valeriano, si Joel Chua, saka si Benny Abante. Yun din mga kababayan ang ginawa doon sa Batangas nang pumunta si Sara. Bumuga na naman po ng apo yung dragon. So sabi ni Sara, naintindihan ko niya, not all clients are able to pay all at once and settle their bill in increments. Pero anya itong si Jinky Luistro, wala man lang ibinayad. Pero anya, sige niya ang pamigay ng aid dito sa Batangas ngayong kampanya. Sige ang pamigay ng ayuda daw si Jinky. Pero hindi nga kayang magbayad ng pagkakautang sa kanila. 8 million of legal fees. Yan ang sinasabi, mga kababayan ni Sara Duterte. Ang tanong, totoo naman kaya na may utang si Jinky Luistro? May kaso talaga yung asawa niya, rape. Pero sabi ni Jinky Luistro sa mga interviews, matagal na, fabricated daw, mga kababayan, yung kaso na final sa kanyang asawa. Kaya during the campaign, sabi ni Sara sa mga tagabawan, wag no anyang iboboto. You have to correct their mistake, anya. And dapat anyang iboto. Sa pagka-kongresista, yung kanyang kandidato na si Ranillo Abo, who is seeking a comeback. Yun kasi yung natalo. Incumbent siya dati. Tinalo ni Jinky. First termer po itong si Jinky Luistro. Pero dahil napaka-bright, napakagaling po na kongresista, mabilis yung kanyang pag-shine. Lalo na mga kababayan, sa mga sinasagawang hearing, napakatalino ni Jinky. Yung sa Quadcom, isa siya sa pinakang magaling nating mga members ng Congress. At si Jinky po is a good material for a senator in the coming elections. Ang mga susunod na eleksyon po, ang mga kalibre ni Jinky po, ang dapat na nasa posisyon. Ngayon pa lang po, dinudurog na ni Sara Duterte. Insecure masyado. Galit siya kasi isa ito sa mga prosecutors na tatayo po sa impeachment trial sa Senado. At ito din si Jinky Luistro, mga kababayan, yung nagpaamin kay Digong sa kill AJK investigation ng Congress. Kaya laking galit ni Sara Duterte kay Jinky Luistro sabi dito kasi, Luistro, a lawyer, was one of the lawmakers who actively participated in the House Representatives' scrutiny of alleged irregularities in the confidential fund use of the Office of the Vice President in the Department of Education during Duterte's tenure. Si Jinky po ang kumorner kay Zuleika Lopez at yung iba pang mga staff ni Sara Duterte. Kaya sari-sari mga chichirya po yung lumitaw na mga beneficiaries ng confidential funds ni Sara sa DepEd at the Office of the Vice President. Ngayon, rumisbak si Sara. Ito na niya yung pagkakataon para durugin ko ito dito sa distrito niya mismo. Sinadya mismo doon sa distrito. Tulad ng pagsadya mga kababayan ni Sara doon sa distrito ni Joel Chua, Valeriano at ni Benny Abante. Pero rumisbak din yung anak ni Benny Abante. Wala ka man lang anyang contribution dito. Wala ka man lang na itulong dito. Kung manginsulto ka niya, matindihan niya kung manginsulto, wala ka mang na i-contribute man lang dito sa aming distrito, sabi ni Attorney Princess Abante, anak ni Congressman Abante. O ngayon, sinagot immediately, hindi pinalampas mga kababayan ni Jinky Luistro itong mga akusasyon ni Sara Duterte. So, pakinggan natin, may utang nga ba talaga? O gawa-gawa lang po ni Sara Duterte yung akusasyon? Ito po si Congresswoman Jinky Luistro ng Batangas. Sa huli, nais ko lamang po magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya
ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan, pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Di ko lang po maintindihan, siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan dito sa Batangas 2nd District. So walang council record, walang entry of appearance or pleadings. Pero gustong maningil, parang yung paggastos lang mga kababayan ng confidential funds in 11 days, 125 million. Ngayong records po, mga acknowledgement receipts, beneficiaries po, mga lumalabas po, mga kaluluwa, fictitious, malamang pati itong appearance na kiniklaim ni Sara, wala man appearance nga, pero gustong maningil. Walang council of record, walang pleadings o appearance sa korte sa kaso mga kababayan na fabricated rape laban sa asawa ni Luistro. Pero si Sara lumalabas, gustong maningil. Magpakita ka anya muna ng papel, maski anong anyang papel na nagsasabi na tumayo, magpapatunay ng pagtindig. Yung partisipasyon, law firm niya ninyo anya, law firm ni Attorney Man Scarpio. So, madaling sabi, imaginary po itong sinasabing pagkakautang na 8 million. Pero sabi ni nagkamali lang siguro. Sa report ng abogado.com.ph, ang sinisingil, ang sinabi ni Sara 8 million. Pero nabanggit dito ni Luistro, ang sinisingil 9 million na pagkakautang. Pakita ka niya ng papel. Entry of appearance. Madaling sabi, baka hindi man po, hindi man nagtrabaho bilang abogado, gustong maningil ng sweldo. Pag nakapakita ka niya, babayaran kita. 8 million, hindi kayang bayaran ng isang congressman, na tulad po ni congresswoman, na tulad ni Jinky Luistro. Alam nga naman, hindi makapag-produce ng 8 million pesos si Jinky. Di ba po, mga kababayan? Yes, sabi dito ng, nag-post nito na si Marcos loyalist Benji Contreras. Puro talaga fake news si Sara Duterte Carpio. Makapanira lang ng mga kalaban. Sabi ni Congresswoman Luistro, magpakita siya ng ebidensya tulad ng Council of Record, entry of appearance of pleadings sa fabricated rape case ng asawa niya. Kung sakali makapagpakita siya ng ebidensya, babayaran niya yung sinasabing 9 million o 8 million pesos. Sabi ng isa pa, galing talaga mag-akusan ni Inday Sara sa... Madaling sabi, lumalabas, fabricated lahat yung mga sinasabi ni Sara. Gawa-gawa niya para siraan yung mga congressmen, mga kababayan, na naging parte sa investigasyon laban sa kanya sa maling paggamit ng pondo ng gobyerno, especially yung confidential funds, 612 million na confidential funds na naging dahilan ng kanyang pagka-impeach sa Kongreso. Naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa?
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.